Sa gabi na pumanaw ang asawa kong si Jose, iyon din ang gabing tinrato ako na parang isang kasambahay ng sarili kong biyenan. Pinalitan ng susi, pinalitan ng kurtina sa sarili kong pamamahay. Ang hiya halos ikamatay ko. Ang hindi nila alam, ang ilaw ng tahanan na ito ang nagsakripisyo ng sarili kong 500,000 piso para lang maisalba ang bahay namin noon. Pero para sa kanila, isa lang akong babaeng walang silbi hanggang ngayon. Dahil umalis ako dala ang isang lihim na yaman, ang huling habilin ni Jose na magiging alas ko laban sa kanila. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbawi ng aking dangal. At sisiguraduhin kong matutunan nila ang isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Kung naranasan mo ng maging dayuhan sa sarili mong pamilya, i-like at share mo ang video na to. At mag-comment sa ibaba, saan kayo nanonood? Halina't pakinggan natin ang kwento mo. Kagagaling ko lang sa ospital, pagod na pagod. Hindi ko pa lubos maisip na wala na si Jose. Hawak ko pa ang mga nalantang bulaklak sa aking kamay. Regalo ng mga kasamahan niya. Basag ang labi ko sa kakaiyak. Namamaga ang mata. 12 oras lang ang nakalipas nang kinuha siya sa akin. Sa cardiac unit. Nang subukan kong buksan ang pintuan ng sarili naming bahay, ayaw umikot ng susi. Nagtaka ako. Hinila ko. Sinubukan ulit. Wala pa rin. Para akong pinagtatakpan ng sarili kong bahay. Kaya sinubukan ko ang duplicate ang nakatago sa likod ng bato sa hagdan. Wala pa rin. Saka ko napansin. Ang kapalit ay makapal na velvet na may bulaklak, ang pangit tingnan. Nanginginig ang aking sikmura. Sumilip ako sa pagitan ng kurtina at dingding. Sa loob, nakita ko si Elena, ang biyenan ko. Kalmado siya. Nakangiti. Tahimik siyang umiinom ng tsaa, sa tasa ko pa. Mula sa aming set ng porselana. Kasama niya si Liza, ang kapatid ni Jose. Nagtatawanan sila, nag-aayos ng gamit, parang hindi nangyari ang lahat. Parang wala si Jose, parang hindi ako nag-e-exist. Kumatok ako, nanginginig ang aking mga kamao. Pero walang sumasagot. Maya-maya, bumukas ng bahagya ang pinto. Ang kalmado niya, ang sabi niya, "Maria, nandyan ka pala. Maaga ka yata." Tanong ko, ano pong nangyayari? Bakit ayaw bumukas ng pinto? Sumandal siya sa hamba. Kalmado pa rin. Dahil Maria, hindi ka na nakatira rito para akong binuhusan ng malamig na tubig. Dahil sa si Jose ang nagbayad ng bahay na ito. Anak ko, hindi ikaw. Sabi pa niya, wala kayong prenup. Walang anak. Hindi sa panahon, kundi mula sa kanya. Ako ang asawa niya. Sumingit pa si Liza. Nakangiti, natawa ako. Isang tawang mapait. Naglalabas kayo ng mga unan at nagtitimpla ng tsaa sa bahay na akala nyo ay inyo. Pero wala kayong kaide-ideya kung ano ang pinasok ninyo. Tinalikuran ko sila. Hindi nila alam na ang susi ko ay nasa ibang bagay. 2 taon bago noon. Noon din, Enero, alala ko pa. Nakaupo ako sa mismong balkonahe na ito. Kitang-kita ko si Jose. Gulong-gulo ang isip. Napakasakit makita. Niyelo ang mga bank account ng kanyang kumpanya. Bumagsak ang credit score niya. Hindi siya mahinang tao. Pero noon parang gumuho ang mundo niya. Parang basag na basag. Ang sabi niya sa akin, "Maria, baka mawala ang bahay natin." Hindi niya ako kayang tingnan ng diretso sa mata. Ang sakit noon, napakasakit. Kaya kinabukasan, nagdesisyon ako. Lihim, walang sinabi kay Jose. Nagbihis ako. Nagmaneho patungo sa credit union. Sinimulan ko ang proseso ng paglipat ng titulo ng bahay. Ako mismo ang nag-refinance. Ginawa kong akin ang utang sa bangko. Ginamit ko ang ipon ko. Ang maliit na ipon na pinagsikapan kong itabi mula pa noong huminto ako sa pagiging interior designer. 10 taon na ang nakalipas. Wala akong sinabihan. Hindi si Jose, hindi ang mga magulang ko, lalo na si Elena. Gagamitin niya lang ito para sabihin na si Jose ay isang bigo. Inabot ng ilang linggo ang proseso. Kumuha ako ng freelance job para makabayad sa monthly amortization. Si Jose? Hindi na siya nagtanong tungkol sa mga papel ng bangko. Sobrang abala siya sa pagbangon. Tahimik akong nagpatuloy. Nag-budget ng grocery, walang ingay. Bumibisita lang siya tuwing holidays, hindi nagtatagal. Masyado raw mainit. Naririnig ko pa ang boses niya. Kasama ang pagpuna sa wallpaper at sa jazz music. Ngumingiti lang si Jose. Pagkatapos, sa aming silid, bumubulong siya. Hindi lang niya naiintindihan ang kapayapaan, Maria.
Matagal akong umupo sa loob ng kotse ko. Ang lamig ng Enero ay unti-unting lumalagos sa aking coat. Pero hindi ako gumalaw. Hindi ako umiyak. Parang hindi na alam ng katawan ko kung paano pa rumesponde. Paano mo ba haharapin ang pagiging byuda at wala nang matitirhan sa iisang araw? Sa huli, nagmaneho ako. Sa isang motel malapit sa Highway 204. Amoy bleach, amoy amag, may kung anong chemical. Ginamit ko ang emergency credit card ni Jose. Ang tanging card na aktibo pa. Umupa ako ng 3 gabi. Umupo ako sa gilid ng kama. Titig na titig sa aking bag. Wala akong damit na nilagay. Puro papeles lang mula sa ospital. Isang libro na hindi ko nabuksan. At ang huling voicemail ni Jose. Kinabukasan bago siya pumanaw. Tapos pinatay ko ang telepono ko. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip ko si Elena, nakaupo sa paborito kong upuan. Si Liza, kumakain sa mga pinggan ko. Ang pasilyo, puno ng mga gamit nila. Hindi pa nga lumalamig ang katawan ni Jose. Agad na silang umangkin. Bawat oras, tumutunog iyon. Dahan-dahan akong bumangon. Sinuklay ang buhok kong buhol-buhol. Tinitigan ko ang puting kisame ng motel. Namamanhid ang mga daliri ko sa kakapigil ng kumot buong gabi. Nagbabaga ang aking lalamunan. At saka ko ginawa ang isang bagay. Ang hindi ko inakala na gagawin ko. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko ang punerarya. Magandang umaga, St. Matthew's Memorial. Si Miss Cruz po ito, sabi ng isang mahinahon na boses. Opo, sabi ko. Mas matatag ang boses ko kaysa sa inaasahan. Ako po si Maria Santos. Gusto kong i-update ang guest list para sa serbisyo ni Jose Santos. Sandali siyang tumahimik. Sige po, Mrs. Santos. Anong pagbabago po ang gusto ninyo? Hindi ako nag-atubili. Alisin po ang pangalan ni Elena Santos at Liza Santos sa listahan. Muling tumahimik. Ngayon, mas matagal. Naiintindihan ko po. Ibinaba ko ang tawag bago pa siya makatanong. Hindi ito paghihiganti. Hindi pa. Ito ay hangganan. Ang una kong inilagay sa loob ng 10 taon. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Jose, naramdaman ko ang isang bagay na halos katulad ng kontrol. Martes ng hapon, bumalik ako sa bahay. Nagpark ng maingat sa likod ng mga halaman na naghihiwalay sa aming likuran mula sa kapitbahay. Naghintay ako. Pinagmasdan. Wala ang kotse ni Elena sa driveway. Walang Liza. Ang pintuan sa gilid, ang mula sa laundry room papunta sa likod na balkonahe. May sira ang kandado noon. Matagal na. Ilang buwan na ring gustong ayusin ni Jose. Pero hindi na nangyari. Alam ko kung paano buksan ng walang kaluskos. Walang tunog. Sa loob, nagbago ang amoy ng bahay. Hindi naman masama, iba lang. May amoy lavender air freshener, ang amoy na ayaw ko. Nakakalat. Ang mga naka-frame kong litrato, wala na. Napalitan ng mga landscape print na hindi ko kilala. May matalim na kirot sa aking dibdib. Nang mapansin ko na inayos ang mga throw pillow sa sofa. Ibang posisyon. Ang pwesto ni Jose sa sofa? Walang kumot, walang tasa ng kape, walang bakas. Pero wala akong oras para magdalamhati. Kumilos ako ng mabilis. Ang opisina ni Jose nasa likod ng bahay. Sa pagitan ng guest room at laundry. Maliit na kwarto. Walang bintana. Amoy cologne niya. Ayaw ni Elena sa espasyong iyon. Tinawag niya itong digital junkyard. Kaya inisip ko, hindi niya guguluhin. Ang kwarto ay tulad ng iniwan niya. Magulo, pero may sariling ayos si Jose. Mga papel, nakasalansan. Mga resibo, kalahating ayos. Mga USB, may label. Tumayo ako sa pintuan. Saglit. Hinayaan kong manaig ang katahimikan. Tapos, nagsimula ako. Unang drawer, mga resibo mula sa freelance job. Pangalawa, business cards, luma flash drives, at isang sticky note na nagpapaalala sa kanya na kanselahin ang dentist appointment. Sinuri ko silang lahat, hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Baka alaala lang, o isang pirma, anumang bagay na mag-uugnay sa kanya, sa lugar na ito, sa amin. At saka ko nakita, isang manipis, itim na folder. Nakasiksik sa pagitan ng 2 instruction manual sa kanyang desk. Sa ibabaw, sulat kamay niya, hindi mapagkakamalan. Wala kaming prenup, pero in love,
Nagtitiwala sa isa't isa. Dahan-dahan kong binuksan ang folder. 3 pahina sa legal letterhead. Petsa? 2 linggo pagkatapos ng pangalawang anibersaryo namin. Binasa ko at nandoon. Sa pagkakataon na pumanaw ang asawa, lahat ng ari-arian na pag-aari ng mag-asawa kasama ang real estate ay ililipat ng buo kay Maria Santos, maliban kung iba ang nakasaad sa isang huling testamento, walang testamento. Pero ito ay nakagapos. Ito ang magbabago sa lahat. Sa likod ng folder, doon ko nakita. Isang nakatiklop na papel mula sa notebook. Sulat kamay ni Jose. Hindi ko mapagkakamalan. Mas matingkad ang tinta kaysa sa karaniwan. Nakasulat doon, Maria, kung nababasa mo ito, ibig sabihin may masamang nangyari. Kapag nagtangkang gumawa ng kung ano ang nanay, patuloy ang sulat, ipakita mo ito sa iyong abogado. Alam mo naman siya. Kinabig niya ang sulat. Ingatan mo ito, Maria. Ito ang unang beses kong makita ang sulat kamay niya. Simula nang maospital siya. Ang pagkurba ng M sa pangalan ko. Ang paraan ng pagpirma niya ng J lang. Parang isang note na ipinasa sa klase. Nanghina ang mga tuhod ko. Kinailangan kong umupo. Binasa ko ang sulat. Napakasakit ng puso ko. Halo-halong emosyon, bighati, katuwiran, pagkakasala, pasasalamat. Oo, siguro, pasasalamat. Alam ni Jose. Sa isang antas, alam niya. Alam niyang hindi titigil si Elena. At sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkukulang, sinubukan niya akong protektahan. Ang tanging paraan na alam niya. Isiniksik ko ang folder sa aking coat. Umalis ako sa bahay. Sa likod na pinto, tulad ng pagpasok ko. Nang gabing iyon, sa motel, hindi ako nakatulog, pero hindi rin ako umiyak. Sa halip, paulit-ulit kong binasa ang post-nup, hanggang sa hindi na lumabo ang mga salita, hanggang sa naintindihan ko. Pagsikat ng araw, tinawagan ko si Ate, ang dati kong kaklase sa kolehiyo. Ngayon, real estate attorney. Nag-schedule kami ng meeting, dahil ngayon may papeles na ako. Miyerkules ng hapon. Magulo at walang buhay ang araw. Kakagaling ko lang sa pulong namin ni Atiren Santos. Hindi kami nagkita ng maraming taon, pero niyakap niya ako ng mahigpit. Parang walang panahong lumipas. Hindi siya nagtanong kung kamusta ako. Tiningnan niya lang ako sa mata. Sabi niya, Maria, aayusin natin ito. Nasa kalagitnaan ako ng pagkain ng instant soup sa maliit na kitchenette ng motel. Saka ko narinig, 3 mabilis na katok sa pintuan, ang klase ng katok na puno ng karapatan. Sumilip ako sa kurtina. Nakita ko ang anino ni Elena. Nakasuot ng itim, parang artista sa teleserye. Sa tabi niya, isang lalaki. Nakasuot ng gray suit. May square jaw, may hawak na clipboard. Kumikinang ang wedding band niya. Abogado. Naka-zipper ang coat ko hanggang sa leeg. Hawak ko ang folder. Isinara ko ang pintuan ng motel sa likod ko. Hinarap ko sila sa parking lot. Hinihipan ng hangin ang scarf ni Elena. Sabi niya, Maria, ngumiti siya. Manipis. Si Ate Reyes ang abogado ng aming pamilya. Paliwanag niya, narito kami para pag-usapan ang susunod na hakbang tungkol sa bahay. Susunod na hakbang? Inulit ko. Kalmado ang boses ko. Tumango si Elena. Parang usapan lang ng real estate. Sabi niya, dahil walang iniwang testamento si Jose, ang kanyang ari-arian, kasama ang bahay, ay sasailalim sa division sa mga susunod na kamag-anak. Bilang ina at kapatid niya, mayroon kaming legal na karapatan. Ako ang asawa niya, sabi ko. Ang tanging legal na asawa. Umalal si Ate Reyes. Mukha siyang hindi komportable. Ipinaliwanag niya na nangangahulugan si Mrs. Santos na walang malinaw na direktiba. Pinahihintulutan ng batas sa probate ang ilang, natutuwa akong nandito kayong dalawa, putol ko kalmado, pero matatag. Nakaiwas ako sa pagpunta sa inyong opisina. Itinaas ko ang itim na folder. Ang ngiti ni Elena ay kumupas. Ito ay isang notarized post-nuptial agreement, sabi ko. Pinirmahan 3 taon na ang nakakaraan. 2 saksi legal letterhead. Ililipat nito ang lahat ng pinagsamang ari-arian sa akin, ang asawa sa pagkakataon ng pagkamatay ni Jose. Pinayagan kong bumalik ang katahimikan. Inabot ni Ate Reyes.
Pwede ko bang makita ang dokumento? Hindi, mabilis kong sabi. Hinila ko pabalik ang folder. Makakakuha kayo ng kopya sa pamamagitan ng opisyal na channels. May abogado na ako. Nabasag ang ekspresyon ni Elena. Nagpapanggap ka lang? Bulong niya. Nagpapanggap ba ako? Tanong ko. Humakbang ako pabalik patungo sa pintuan ng motel dahil kung nagpapanggap ako, dapat maging kumpiyansa kayong bumalik sa inyong kotse at magdiwang. Pero kung hindi, kung tama ako ay nagkasala kayo ng trespassing, unlawful entry, at ginulo nyo ang ari-arian na hindi sa inyo humakbang si Ate Reyes malayo kay Elena. Hindi ka mananalo sa pagkakataong ito, Maria, sabi ni Elena. Mas mababa ang boses niya, halos hindi na maitago ang galit. Hinding-hindi ka naging bahagi ng aming pamilya. Ninakaw mo ang anak ko sa amin. Tiningnan ko siya. Hindi siya tropeyo. Sagot ko, isa siyang tao. At hindi ko siya ninakaw. Itinulak mo siya palayo. Nang tumigil siyang mamuhay ayon sa iyong gusto, hindi ko na hinintay ang sagot niya. Tumalikod ako, pumasok sa motel. Kinandado ko ang pintuan. Mula sa bintana, pinagmasdan ko sila. Tumayo sila ng tahimik. Ilang segundo. Bago si Elena umikot, sumakay sa passenger seat. Parang reyna na umurong sumunod ang abogado. Awkward gulong-gulo. Hindi na sila kumatok ulit Biyernes ng umaga. May sobre na nakasiksik sa ilalim ng pintuan ng motel. Mula sa korte ng probate, nakasulat, inaakusahan ako ni Elena. Pinilit ko raw si Jose na pumirma sa postnup. Gusto niyang baguhin kung sino si Jose, kung sino kami, na puno ako ng galit. Tinawagan ko si Atay Santos. Sabi niya, hindi na bago. Yan Maria, gagawin natin ng matalino maya-maya. May text message. Mula sa business partner ni Jose, si James, kinontak daw siya ni Elena. Nagtatanong tungkol sa kalusugan ng isip ni Jose. Naalala ko tuloy. Yung minsan na umuwi si Jose na parang wala sa sarili. Nagsisimula na si Elena ng kaso laban sa akin. Pero bigla kong naaalala. May sinabi si Jose, may appointment ako sa St. Michael's next week. Neurology agad akong naghalongkat sa maleta at doon ko natagpuan isang selyadong sobre mula sa St. Michael's Neurology Clinic. Malinaw ang nakasulat. Walang signs of early cognitive decline si Jose, malakas ang isip niya. At ngayon, may patunay na ako. Ang alas ko. Lunes ng umaga isang linggo na mula nang pumanaw si Jose Limang, araw mula nang mag-file si Elena ng petisyon. 72 oras mula nang mahanap ko ang sulat mula sa neurologist na magpapabago sa lahat. Ang korte sa Montgomery Street, malamig kahit tagsibol matigas, ang mga silya marmol ang sahig, ang tunog ng takong na naglalakad, ang kaluskos ng papel, ang bulungan ng mga akusasyon. Lahat, umaalingaw-ngaw, nandoon si Ate Santos. Sa hagdan, nakapusod ang buhok, hawak ang folder. Ang kanyang mga mata, matalas. Handa ka na, Maria? Tanong niya. Malumanay opo, sagot ko. At handa nga ako sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Nakatayo ako, matatag sa loob ng courtroom, hindi punong-puno. Ilang tao lang si Elena, nasa unang hilera, naka-funeral black lace. Ang kanyang postura, perpekto. May hawak ng tissue, parang props. Sa tabi niya, si Liza nakayuko ang ulo. Ang perpektong anak na nagluluksa, sa kanilang panig, si Ate Reyes, ang lalaking may clipboard mula sa motel. Hindi ko sila tiningnan, kami ni Ate Santos, umupo kami sa lamesa ng respondent, nanginginig ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa, pero diretso ang aking likod. Hindi ako naroon para magmakaawa, naroon ako para protektahan ang aming binuo ni Jose. Tinawag ng huwes, isang babaeng nasa 60s, may silver na salamin. At pagod na mga mata, nagsimula si Ate Reyes. Maingat ang boses, malumanay idinisenyo para ipinta si Elena bilang isang nag-aalalang ina. Hindi isang mapait, nagsalita siya tungkol sa biglaang pagkamatay ni Jose. Sa mga hindi nasagot na tanong, sa mga dokumentong pinirmahan sa panahon ng emosyonal na kahinaan. Hindi niya direktang binanggit ang salitang pamimilit, pero pinabayaan niyang lumutang ito sa hangin. Parang usok si Elena. Umiyak. Sakto sa cue. Dahan-dahang tumayo si Ate Santos nang kami naman hindi siya nagdrama. Hindi niya itinaas ang kanyang boses,
Inilatag niya lang ang mga katotohanan, parang naglalatag ng baraha sa poker, ang notarized postnup, ang titulo ng bahay na nakapangalan sa akin, ang mga bayad sa mortgage na eksklusibo mula sa aking account, at sa huli ang sulat mula sa St. Michael's Neurology. May pirma, may petsa. Selyado, inabot ni Ate Santos ang kopya sa huwes, at sinabi ang isang pangungusap, nagpatahimik sa buong silid. Ito po ay may petsang 3 buwan bago ang pagkamatay ni Mr. Santos at kinukumpirma ang kanyang ganap na kakayahang mental na utal si Ate Reyes. Sinubukan niyang magbago ng paksa. Kahit ganoon po, Your Honor, kailangan nating isaalang-alang ang mga emosyonal na dinamika. May dokumentasyon ka ba? Tanong ng huwes diretsahan, medical records, testimony mula sa lisensyadong physician, anumang ebidensya ng pagbaba ng kapasidad. Nautal siya ulit. Wala po, Your Honor. Kung gayon, wala akong nakikitang batayan, sabi ng huwes. Nagsusulat na siya. Ang postnuptial agreement ay legal na may bisa. Ang titulo ay nasa pangalan ni Mrs. Santos. Ang bahay na ito ay legal na sa kanya. Dismissed ang kaso. Ganun lang ang pagbagsak ng gavel. Parang kulog sa aking tainga. Hindi ako nagdiwang, hindi ako ngumiti, huminga lang ako ng malalim. Dahan-dahan tahimik. Ang klase ng paghinga na hindi mo namamalayan, na pinipigilan mo hanggang sa tuluyan mo nang mailabas. Ang kapilya amoy, liryo amoy, bagong polish martes na noon, eksaktong 1 linggo matapos kunin sa akin si Jose. Ang serbisyo, nakatakda ng tanghali. Pero bago pa mag-alas 11:15, napupuno na ang mga upuan. Mga kaibigan, mga kapitbahay, ilan sa mga dating kliyente ni Jose ang ilan galing pa ng Manila. O kaya, Cebu condolences po, bulong nila, yumakap sila sa akin. Mahal na mahal ka niya. Palagi niyang kinukwento ang mga plano ninyo sa hardin. Sabi niya, ikaw lang ang kapayapaan na nakilala niya, tumango ako. Ngumiti ng mahina, nilunok ang mga salitang hindi ko kayang sabihin. Dumating si Ate Santos bago mag-alas 11:30, tahimik siyang umupo sa harap, hindi bilang abogado ngayon, kundi bilang kaibigan. Hindi siya nagsalita, hindi niya kailangan nagpatunog ang mga musikero sa sulok. Mahina ang ministro. Nakatayo malapit sa altar, nagbabasa ng mga tala. Ang urn ni Jose nakapatong sa isang maliit na mesa. Nakabalot sa asul na velvet, paborito niyang kulay. Ako mismo ang pumili at saka ko sila nakita. 2 anino. Dumulas sila papasok sa pinakalikod na upuan. Halos hindi mapapansin. Pero nakatingin ako, si Elena, si Liza. Nakasuot ng itim, perpekto ang ayos. May mga belo subtly, pero malinaw, parang pang teatro. Alam kong wala sila sa guest list. Sinigurado ko iyon, nangako ang punerarya, napipigilan sila. Pero may nagpabaya, at ngayon, nandoon sila. Nagpapanggap na kabilang napatayo ako, nanginginig, nakatitig sa buong kapilya, naputol ang aking hininga, bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa pighati, kundi sa galit. 1 beses ko na siyang inilibing. Hindi ko hahayaan na hukayin nila siya para lang sa palabas. Lumingon si Ate Santos sa akin. Gusto mo bang ako na ang bahala? Bulong niya. Umiling ako. Hindi ako mismo ang gagawa. Dahan-dahan akong naglakad sa gitna ng pasilyo. Ang tunog ng takong ko, umaalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan. Lahat ng ulo, napatingin, huminto ang musika. Kahit ang ministro, umatras, ramdam niya. May banal na nangyayari. Nang makarating ako sa likod, tumingala si Elena. Ang kanyang ngiti, maliit ang mga mata ni Liza, gumalaw. Hindi po kayo dapat narito, sabi ko. Mahina, hindi kami aalis? Sagot ni Elena, mababa ang boses, pero mayabang. Ako ang nagsilang sa kanya. Kung ganoon, sana ay iginalang ninyo ang kanyang mga kagustuhan. Hindi tumaas ang tono ko. Ako ang asawa niya, ang tanging pinili niya, nagpakatatag siya. Hindi mo ako mapipigilan sa pagluluksa sa sarili kong anak. Hindi pagluluksa ang ginagawa ninyo, sabi ko pagganap. Napapikit siya. Aalis ako ngayon. Dagdag ko. At isasama ko ang ministro. Tatapusin namin ang serbisyo sa parke, sa parking lot, sa kusina.
Wala akong pakialam. Pero hindi kayo uupo rito at magpapanggap na hindi ninyo siya sinubukang burahin. Hindi ninyo magagamit ang kanyang kamatayan para sa dangal na hindi ninyo pinaghirapan. Sa isang sandali, walang gumalaw. Sa kabasag ni Liza ang katahimikan. Nay, mahina niyang sabi, hindi tumitingin sa kahit sino. Uwi na po tayo, lumingon si Elena gulat. Hindi po tayo welcome dito, dagdag ni Liza. Tigilan na natin ang pagpapanggap. Tumayo siya. At dahan-dahang sumunod si Elena. Walang eksena, walang sigawan, walang paghatak. Ang tanging tunog ay ang takong ng sapatos ng dalawa na lumalayo at ang mahinang tunog ng pagsara ng pintuan ng kapilya. Nang humarap ako sa altar, huminga ng malalim ang buong silid. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa harap. Nagpatuloy ang musika, tumango ang ministro, at matatag ang aking kamay, tumayo ako sa harap ng urn ni Jose at nagpaalam. Hindi napapalibutan ng mga sinungaling. Hindi naiistorbo ng galit, kundi nababalutan ng katahimikan ng katotohanan at ng pagmamahal ng mga taong tunay na nakakakilala sa kanya. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay siya, naramdaman ko ang kapayapaan kinabukasan matapos ang libing. Tahimik ang bahay, hindi yung tahimik na nagpapatahimik sa puso, kundi yung tahimik na nagmamasid. Nakatayo ako sa lababo sa kusina, suot ko ang lumang sweatshirt ni Jose. Hawak ko ang basag na mug, malamig na ang kape, sa labas ng bintana. Kalbo ang hardin, puro lupa lang, ang simula ng mga darating pa. Baka kung magpapatuloy ako, dahan-dahan akong lumingon. Umaasa pa rin na makita si Jose nakaupo sa mesa. Humuhuni ng kung anong kanta. Pero walang tao, ang mug ay kanya, ang katahimikan. Akin na, nakahinga ako ng malalim, nanalo ako sa korte, nakaya ko ang libing, pero hindi pa rin ako tumitigil sa paghihintay ng kung anong masamang mangyayari. Kaya nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang kotse ni Elena nakaparada sa kabilang kalsada. Maaga pa patay ang makina. Nakabukas ang bintana. Nakita ko ang usok ng sigarilyo niya. Hindi ako gumalaw. Hindi ko tinawagan si Ate Santos. Hindi ako kumuha ng litrato. Kinuha ko lang ang kape ko. Lumabas sa aming balkonahe, nakapaa, magulo ang buhok, hawak ang mug. Hinarap ko siya. Pinukpok niya ang sigarilyo, umandar ang kotse. Saka siya umalis. Walang banta, walang sigawan, wala nang huling salita. Umalis na lang. Pero alam ko, hindi iyon pagsuko. Pag-urong lang. Isang paalala na nandyan pa rin siya. Bumalik ako sa loob. Kinandado ang pinto, huminga 3 araw. Hindi siya bumalik, ginugol ko ang mga araw na iyon sa paglilinis, pag-aayos ng mga file ni Jose. Hinawakan ko ang bawat drawer, ang bawat ibabaw na ginamit niya, masakit, bawat resibo, alaala. Bawat bulpen na may kagat niya, maliit na hiwa sa puso. Nang 3 hapon, natagpuan ko ang lumang gardening notebook ni Jose, yung puno ng plano doodles. Mga pangarap ng isang hardin, ang lugar kung saan maaaring lumago ang mga bagay. Walang paghuhusga, nagdrawing siya ng marigolds, may label. Nakalagay pa ang packet ng buto. May note para sa akin, Maria, isang araw. Paghanda ka na. Hindi pa ako handa, pero lumabas ako, hukay. Ginalaw ang lupa, nakatanim ang bawat buto. Tiniligan ko ng dahan-dahan, umupo ako sa tabi nila. Habang lumubog ang araw, at sa isang sandali, nakalimutan ko ang mga kaso. Ang mga akusasyon, ang sitting chart sa libing. Naalala ko ang kanyang mga kamay. Ang kanyang tawa. Ang kanyang nakakatawang sombrero sa paghahardin. Nang bumalik ako sa harap ng pinto ng gabing iyon, nakita ko. Ang sobre walang selyo, walang sulat kamay, 6 na salita lang. Nakalimbag ng bold ang bahay na ito ay sa akin pa rin. Matagal ko itong tinitigan. Saka ako natawa. Hindi mapait. Hindi dahil sa galit. Mahina lang. Parang may nabunot. Wala na siyang magagawa. Walang karapatan, walang patunay, walang presensya. 6 na salita lang. Mula sa isang babae na inalis ko na. Sa aking buhay, dinala ko ang papel sa labas. Naglakad patungo sa hardin. Naghukay ng maliit na butas sa ilalim ng marigold bed ni Jose. Inilibing ko ang sulat. Tinakpan ng lupa, nilagyan ng pataba. Inisip ko,
Baka may mabuting lumago mula rito. Pinunasan ko ang dumi sa aking mga daliri at bumulong. Hindi mo na ako giguluhin. Tapos, pumasok ako, gumawa ako ng tsaa may cinnamon. Dahil sabi ni Jose, ang pighati ay kailangan ng matamis, dumating ang tagsibol ng maaga. Ang hardin na dating pangarap lang ni Jose ay bumubuhay na. Nagtanim ako. Inilibing ko ang huling sulat ni Elena sa ilalim ng mga marigolds. Hindi na siya nagparamdam. Nakakuha ako ng refund mula sa punerarya at isang note mula kay Liza. Walang pirma, pero alam kong siya, isang tahimik na paghingi ng tawad. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa korte, kundi sa pagbawi ng sarili ko, sa pagtatanim ng mga bagong ugat. Nagbukas ulit ako ng interior design business. Para sa mga katulad kong naghahanap ng panibagong simula, naglalakad ako. Hindi na takot, hindi na nagpapaliwanag. Ang bahay na ito, ang buhay na ito, ang boses na ito, ay akin na. At hinding-hindi ko na ipapasa muli